Nagsisimula ang pelikula ng madaling araw, huminto ang isang armored na truck sa labas ng isang tindahan ng Diwata Paares sa Los Angeles, na may dalawang security guard na papunta sa loob. Biglang may kotse at isang SUV na sumulpot. Ang mga outlaw, na nakasuot ng body armor at gas mask, ay umatake na may mga shotgun at assault rifles, nang lumabas ang mga gwardya sa tindahan. Ang driver ng truck ay mabilis na nagradyo sa pulis, iniulat ang isang hold-up. Habang tinutukan ng mga bandido ang kanilang mga armas, inabot ng isa sa mga gwardya ang kanyang baril, ngunit agad siyang nabaril. Ganito rin ang sinapit ng driver nang paputukan siya ng isa pang outlaw. Sa malupit na kahusayan, binubuksan ng mga mandarambong ang mga pintuan sa likuran ng truck at kinaladkad palabas ang ikaapat na bantay. Dumating ang mga pulis, ngunit ang kanilang mga handgun ay hindi tugma sa lakas ng putok ng mga outlaws. Isang matinding shootout ang nangyari na ikinasawi ng 4 na opisyal at isang outlaw. Sa kabila ng kaguluhan, nakatakas ang mga outlaw kasama ang armored truck. Sila ay umatras sa isang bodega, kung saan si Ray, ang kanilang pinuno, ay pinagalitan si Bosco dahil sa pagpatay sa security guard. Pinaalalahanan niya ang mga tripulante na kailangan nilang linisin ang truck, na walang naiwang bakas. Habang sinusuri ni Ray ang truck, tinanong ni Ensign kung ayos lang siya, na sinagot ni Ray ng masama. Samantala, dumating si Detective Nick O'Brien sa madugong pinangyarihan ng krimen, kung saan nakatayo ang kanyang koponan mula sa Los Angeles Sheriff's Department sa paligid ng napatay na outlaw. Ibinigay ni Detective Borracho kay Nick ang report, at mabilis na napagtanto ni Nick na nakikipag-ugnayan sila sa mga profesional na mga magnanakaw na alam na hindi magagamit ang air support. Itinuro ni Detective Murph na ang mga outlaw ay nagnakaw lamang ng isang walang laman na armored truck, habang si Detective Tony ay nag-isip na ang isang masamang tip ay humantong sa isang heist. Sa kabilang kalye, nanunood si Bosco mula sa isang kotse, kumukuha ng mga larawan ng mga pulis. Bumalik sa kanilang hideout, ipinakita ni Bosco kay Ray ang mga larawan, na itinuro si Nick bilang ang namamahala. Nakilala agad siya ni Ray, at sinabi ni Ensign na naglalaro noon ng football si Nick sa South, habang ipinaalam ni Ray sa crew na si Nick ang namumuno ngayon sa Major Crimes Division. Si Donnie, ang getaway driver, ay tumitingin sa larawan ni Nick, ngunit tahimik na naglakad palayo. Sa headquarters, si Nick at ang kanyang koponan ay naghuhukay ng mas malalim sa kaso. Hinala nila ito ay isang inside job dahil alam ng mga outlaw ang tungkol sa isang transfer na hindi naka-schedule sa pamamagitan ng karaniwang carrier. Ang lahat ng mga palatandaan ay tumuturo kay Ray, kamakailan lamang ay naparole 8 buwan lamang ang nakalipas. Nang gabing iyon, nag-bartending si Donnie nang makalimutan ng isang empleyado ng Federal Reserve Bank ang kanyang Fed Access card sa bar. Ibinulsa ito ni Donnie at nagtungo kay Mac, isa pang miyembro ng tauhan ni Ray. Nag-shot muna siya ng gin pomelo kasama si Mac at 2 kaibigan. Samantala, pumunta si Nick sa bar, tinanong si Donnie. Ipinaliwanag ni Donnie na ang bar ay tambayan ng lahat ay malugod na tinatanggap, pinisil siya ni Nick, sinasabing si Donnie ay may alam sa ilang kawili-wiling mga kwento. Kinukumpirma ni Donnie, ngunit pinananatiling kalmado. Pagkatapos ng kanyang shift, sumakay si Donnie sa kanyang sasakyan, ngunit bago siya makaalis, pinasok siya ni Nick sa bukas na bintana, at malamig na tinulak siya. Pagdating ni Donnie, nakahiga siya sa isang hindi pamilyar na kama. Pagkatisod sa labas ng kwarto, nakita niya ang koponan ni Nick at ang 4 na babae sa isang mabulok na silid ng motel. Hinarap siya ni Nick, ipinakita ang isang surveillance photo kung saan siya nakikipagkita kay Ray. Mas malalim ang paghuhukay ni Detective Gus, na inihayag na alam nila ang lahat tungkol sa nakaraan ni Donnie, Grand Theft Auto, oras sa kulungan ng county para sa tangkang pagpatay ng tao, at hawak ang record para sa pinakamabilis na pagbilis ng tiket sa kasaysayan ng California. Binalaan siya ni Gus na isang pagkakamali na lang mula sa pagbabalik sa likod ng mga bar. Sinubukan ni Donnie na maliitin ang kanyang pagkakasangkot, sinabing ilang beses lang niyang nakita si Ray sa bar. Hindi ito binibili ni Nick. Itinuro niya ang isang tato sa braso ni Donnie, isang balangkas na may tinte na regulators sa ilalim nito. Ipinaliwanag ni Nick ang kahulugan, isang pangkat, isang gang ng mga pulis na naglalaro ayon sa kanilang sariling mga patakaran. Hindi nila hinuhuli ang mga kriminal, inaalis nila ang mga ito. Sumando si Nick, tinutuya si Donnie,
Nagtatanong kung bakit ang isang duwag na tulad niya ay tumatambay kasama ang isang tripulante ng matitigas na mga bilanggo. Nang mag-alinlangan si Donnie, hinawakan siya ni Nick sa lalamunan, humihingi ng mga sagot. Desperado, inamin ni Donnie na siya lang ang driver at hindi gaanong alam ang tungkol sa panloob na gawain ng crew. Nasiyahan sa ngayon, sinabihan ni Nick si Donnie na ipagpatuloy ang ginagawa niya, manonood sila. Nang maglaon, umuwi si Nick sa madaling araw, para lamang harapin ang komprontasyon ng kanyang asawa. Inakusahan niya ito ng pagdaraya, pinapakita sa kanya ang isang text na mali niyang ipinadala sa kanya. Galit at nasaktan, kinuha niya ang kanilang mga anak na babae at lumabas, naiwan si Nick na mag-isa. Samantala, sinusubaybayan ng mga tauhan ni Ray ang sangay ng LA ng Federal Reserve. Ipinaliwanag ni Ray sa team, na ipinapaliwanag na ito ang tanging bangko na hindi kailanman matagumpay na ninakawan. Idinetalye niya ang hindi malalampasan na seguridad ng Fed at ibinunyag na 53 na pagtatangka ng break-in ay nabigo na makalampas sa lobby. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay magnanakaw, sabi ni Ray. Bumalik sa punong tanggapan ng pulis, ang mga regulator ay naghuhukay ng mas malalim, na natuklasan ang isang koneksyon, sina Ray, Ensign, Bosco, at Donnie na lahat ay naglingkod ng magkasama sa Marines. Ang mga regulator ay nagsusuklay sa mga hindi nalutas na heists, mabilis na napagtanto na walang malalaking, sopistikadong pagnanakaw sa loob ng 10 taon na ginugol ni Ray sa likod ng mga bar. Pinagsasama-sama ito ni Nick, kung ibababa nila si Ray, malamang na malulutas nila ang lahat ng hindi nalutas na mga kaso. Nang sila ay papalabas para sa isang pahinga sa tanghalian, si Nick ay nakapikit sa mga papeles ng diborsyo. Samantala, muling nagsama-sama si Ray at ang kanyang mga tauhan sa bodega. Binabalangkas ni Ray ang plano, na nakatuon sa mga operasyon ng Fed, lalo na sa pagbibilang ng palapag. Ipinaliwanag niya kung paano araw-araw binubura ng Federal Reserve ang mga serial number ng mga hindi angkop na bill mula sa kanilang database. Sa pagitan ng 4 at 5 p.m., ang mga perang papel na ito ay pinuputol, na ang mga basura ay dinadala sa tambakan ng isang kumpanya ng pagtatapon. Inihayag ni Ray na sa $100 bill room lamang, humigit kumulang $30 milyon ang minarkahan na hindi karapat-dapat araw-araw. Kung maarang nila ang mga bayarin bago sila gutay-gutay at makagawa ng malinis na paglayas, magkakaroon sila ng $30 milyon na walang kahirap-hirap. Upang makalusot sa Fed, nakakuha ng trabaho si Donnie sa isang Chinese takeaway na regular na naghahatid sa mga empleyado sa bangko. Nagpanggap bilang driver ng paghahatid, naglalakad si Donnie sa Fed na may dalang 2 takeout bag. Ang security, nang walang pag-aalinlangan, ay nagbigay sa kanya ng access card at nag-buzz sa kanya. Inihatid ni Donnie ang isang bag sa staff ng cafeteria, ngunit inilagay ang pangalawang bag sa isang banyo, itinago ito sa loob ng ventilation shaft. Kinagabihan, kumakain si Ray at ang kanyang mga tripulante sa isang restaurant nang dumating ang mga regulator, na nagkataong nakaupo sa malapit. Hindi nag-aksaya ng oras si Nick na gawing awkward ang mga bagay. Lumapit siya sa table ni Ray, binati si Donnie na para bang magkakilala sila sa gym. Pagkatapos, sa karaniwang paraan ni Nick, insultuhan niya ang lumang football team ni Ray at gumawa ng mga hindi naaangkop na komento sa mga kababaihan sa mesa. Hinayla ni Gus si Nick palayo, sinusubukang pakinisin ang mga bagay, ngunit tapos na ang pinsala. Pagbalik sa bodega, umuusad ang hinala. Sinimulan ng tauhan ni Ray na tanungin si Donnie, kumbinsido na maaaring siya ay isang pulis. Itinanggi ito ni Donnie, ngunit hinatak siya ni Ray ng baril, hinihiling na malaman kung paano niya nakilala si Nick. Sa ilalim ng pressure, sa wakas ay inamin ni Donnie na nilapitan siya ni Nick at alam ang tungkol sa crew. Iginiit niya na hindi niya pinagtaksilan ang mga ito at hindi pa nakikita si Nick mula noong kanilang run-in. Lalong tumindi ang tensyon nang harapin ni Donnie si Nick sa isang tindahan ng suit, nagalit sa kung paano muntik nang masira ni Nick ang kanyang takip sa restaurant. Ipinaalam niya kay Nick na nakatakda ang heist para sa Biyernes, bagamat wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa eksaktong lokasyon. Nang maglaon, nakita ni Nick si Ray sa isang shooting range. Habang nagpapaputok si Ray ng mga round, sumali si Nick, sinusubukang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril. Si Ray, gayunpaman, ay hindi napahanga.
Sa isang pagpapakita ng nakamamatay na katumpakan, nagdiskarga siya ng ilang mabilis na sunog. Nang umalis si Ray, siniyasat ni Nick ang target, inis na makitang ang bawat putok ni Ray ay tumama sa dead center. Nagtungo si Nick sa isang club kung saan nagtatrabaho ang kasintahan ni Ray at pinapanood niya itong gumanap. Pagkatapos ng palabas, lumapit siya sa kanya, may ibinulong sa kanyang tainga, at sabay silang umalis, na nagtatapos sa kanyang apartment. Kinaumagahan, habang nakahiga pa rin si Nick na walang sando sa sala, pumasok si Ray. Mabilis na tumakbo palabas ang kanyang kasintahan, naiwan sina Nick at Ray na magkalalakihan. Nagtama ang kanilang mga mata, parehong nakatingin sa baril na nakapatong sa mesa. Si Nick, kalmado at may kumpiyansa, ay kumikilos gamit ang kanyang mga mata, na nagbibigay kay Ray ng berdeng ilaw upang kunin ito. Ngunit si Ray, na nakangiti, ay hindi kumuha ng pen. Sa halip, casual niyang nilampasan si Nick sa kwarto, isinara ang pinto sa likuran niya. Umalis si Nick, malamig na sumakay sa kanyang sasakyan. Agad niyang tinawagan ang isa sa kanyang mga kontak, ibinunyag ang lokasyon ng susunod na pagnanakaw ni Ray, impormasyong nakuha niya mula sa kasintahan ni Ray. Sa banyo, ipinaalam sa kanya ng kasintahan ni Ray na ginawa niya ang eksaktong ipinagagawa nito sa kanya. Dumating na rin sa wakas ang araw ng heist. Ang mga regulator ay nasa mataas na alerto, na sinusubaybayan ang bangko kapag ang isang van ay huminto sa paradahan. Lumabas si Ray at ang kanyang mga tripulante, nakasuot ng bulletproof vests, face mask, at armado ng mga assault rifles. Nilusob nila ang bangko, pinasabog ang mga kamera at sumisigaw na bumaba ang lahat. Mabilis na kumilos ang mga tripulante, nangongolekta ng mga cellphone, nagbubuklad ng mga kamay gamit ang mga cable ties, at naghahadjust ng mga bag sa ulo ng mga hostage. Inutusan ni Ray ang tagapamahala ng bangko na tumawag sa 911, na humihingi ng $10 milyon na ihahatid sa pamamagitan ng helicopter, na puno ng gasolina, sa loob ng isang oras. Malamig niyang idinagdag na sa bawat oras na hindi natutugunan ang kanilang mga kahilingan, isang hostage ang papatayin. Nagbabala rin siya na walang tagapagpatupad ng batas ang lalapit sa bangko, at kung susubukang makipag-ugnayan sa kanila ng isang negosyador, mamamatay ang isang hostage. Ang LAPD at FBI sa lalong madaling panahon ay dumagsa sa eksena, ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw. Sa loob, binuksan ng manager ng bangko ang vault, sinunod ang utos ni Ray. Tumunog ang telepono, at sinagot ito ni Ray sa speaker. Tumugon ang negosyador ng LAPD, na nagsasabing ginagawa nila ang pagtupad sa mga hinihingi. Kalmadong tumugon si Ray, pumatay ka lang ng isang hostage, at ibinaba ang tawag. Walang pagdadalawang isip na kinaladkad ni Bosco ang isang hostage sa likod ng bangko. Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa buong gusali. Ang negosyador ay tumawag muli sa bangko, at sa pagkakataong ito, ang tagapamahala ay sumagot. Ipinaliwanag niya na ang mga magnanakaw ay nakapatay na ng isang bihag at nagbabanta na papatayin ang isa pa kung tatawag siya muli bago matugunan ang kanilang mga kahilingan. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari pa silang magkaroon ng 90 minuto. Tumanggo si Ray, at kinumpirma ito ng manager. Sa labas, pinag-aaralan ng mga nagpapatupad ng batas ang mga eschematiko ng bangko. Biglang, isang pagsabog ang bumagsak sa gusali, at ipinapalagay nila na binuksan ng mga tauhan ni Ray ang safe. Ngunit may nakita si Nick na kakaiba sa mga blueprint at tinanong si Tony Z kung ano ito. Ipinaliwanag ni Tony na ito ay isang linya ng imburnal, ngunit ayon sa mapa, ito ay Selly Aduna. Tiningnan ni Nick ang isang malapit na manhole, pinagsasama-sama ang mga bagay. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi niya sa kanyang koponan na kailangan nilang lumipat. Kumuha ng crowbar, binuksan ni Nick Priest ang pintuan sa harap ng bangko at nagmamadaling pumasok. Tiningnan niya ang mga bihag, nakita silang nanginginig ngunit hindi nasaktan, at tumungo sa likod, kung saan nakita niya ang di umano'y binaril na hostage buhay at maayos. Samantala, si Ray at ang kanyang mga tauhan ay tumatakas na, umaakyat sa imburnal sa pamamagitan ng isang manhole. Sa loob, winalis ng mga regulator ang bangko, inilabas ang mga armas, at inaabot ang vault, para lamang matuklasan ang isang butas sa sahig na patungo sa linya ng imburnal. Hindi nag-aksaya ng oras si Nick at bumababa na sa mga imburnal, sinusubaybayan sila. Kasabay nito, tumatawag si Mac sa Federal Reserve,
na nagpapanggap bilang isang kinatawan mula sa Alameda Security Company. Nag-schedule siya ng drop-off mula sa Pico Rivera Savings sa 2 minuto lang ang layo. Sina Ray at Ensign, na itinago bilang mga armadong gwardya ng Alameda, ay dumating sa Fed, na minamaneho ang armored truck na dati nilang ninakaw. Ito ay matalinong binago upang maging isang opisyal na truck ng Alameda. Pumasok sila sa gate ng seguridad at ipina-flash ang kanilang mga ID sa opisyal ng Federal Reserve, na siyang nag-check sa kanila. Ipinarada ang truck, naglalabas sila ng 2 malalaking batya ng pera mula sa likod at iginulong ang mga ito sa receiving area sa counting floor. Ang mga tab ay mabilis na inihahatid sa $100 bill counting room ng mga empleyado ng Fed, habang sina Ray at Ensign ay tumungo sa waiting area. Sa ibaba ng Fed, ang Bosco ay nakaistasyon sa utility tunnel. Nakatanggap siya ng radio signal mula kay Ray, na nagpapatunay na si Donnie ay nasa loob ng counting room. Sa sandaling iyon, pinitik ng Bosco ang isang switch sa power grid, na nag-trigger ng brownout sa buong Fed. Pinapatay ng maikling power cut ang mga shredder ng banknote, kasama ang mga camera at motion sensor sa $100 bill counting room. Sa pagdown ng mga sistema, sinabihan ng isang security guard ng pulisya ang mga empleyado na magpahinga habang ang lahat ay naribot pa. Habang lumalabas ang mga counter at pulis, pinaradyo ni Ray si Donnie, na ipinaalam sa kanya na oras na para kunin ang pera. Nakatago sa loob ng isa sa mga money tub, gumapang palabas si Donnie, napapaligiran ng mga stack ng $100 bill. Mabilis niyang ibinalik ang pera sa batya, naghahanda na ipuslit ito palabas. Samantala, isa sa mga empleyado ng Fed, na madalas mag-order ng beef pares, ay tumatawag sa restaurant. Hinarang ni Mac ang tawag, walang kamali-mali na pinanatili ang takip sa lugar. Nagrereklamo ang empleyado ng Fed tungkol sa kanyang takeout, na dismaya dahil mahigit 1 oras na ang nakalipas mula noong nag-order siya. Si Mac, na pinapanatili ang kanyang takip, ay naglalagay ng peking Chinese accent at tinitiyak sa kanya na ito ay papunta na. Bumalik sa Fed, napansin ng isang police security guard na offline pa rin ang mga camera at motion sensor sa $100 counting room. Mano-mano niyang in-override ang system, na sinasabi sa isa pang guard na kailangan nilang kumuha ng count. Pumunta ang guard sa cafeteria para ibalik ang mga counter. Samantala, si Donnie ay nakatago sa likod ng isang mesa sa silid ng pagbibilang, nagmamadaling naglalagay ng hindi karapat-dapat na $100 na perang papel sa mga itim na ziploc bag at itinapon ang mga ito sa trash chute. Sa kanyang pagmamadali, hindi sinasadyang na-trip niya ang mga motion sensor na kaka-reactivate lang. Bumalik ang security guard na may dalang mga counter, nang makatanggap si Donnie ng mensahe sa radyo mula kay Ray na nagsasabi sa kanya na magpiyansa. Mabilis na kumilos, tinanggal ni Donnie ang takip ng air vent, gumapang sa baras, at tahimik na isinara ito sa likod niya. Habang lumilipat siya sa vent, ipinaalam ni Donnie kay Ray sa radyo na siya ay nasa malinaw. Sinenyasan ni Ray si Bosco, na pinitik ang switch para maibalik ang kapangyarihan, na ibabalik ang Fed online. Sa normal na lahat, ang mga empleyado ay bumalik sa trabaho. Si Donnie, na nakalusot sa ventilation shaft, ay tumalon sa banyo kung saan niya kinuha ang Chinese takeout bag na itinago niya ilang araw na ang nakakaraan. Gamit ang access card na naswipe niya mula sa empleyado ng Fed sa bar, hindi napapansin ni Donnie ang gusali. Inihahatid niya ang matanda at malamig na takeout sa mga nagbubulong-bulungan na mga babae sa cafeteria, na lumabas ng walang hinala. Samantala, sina Alexi at Bas, parehong may tungkulin sa pagtanggal ng basura, ay nagmamaneho ng magkahiwalay na truck ng basura para sa parehong kumpanyang kinontrata ng Fed. Nag-cross sila sa isang intersection, nagpapalitan ng banayad na tango bago magpatuloy sa kanilang ruta. Bumalik sa loob ng $100 counting room, ang mga counter ay nagpapatunay na ang Alameda drop-off ay tumutugma sa mga talaan. Nang nasiyahan, iginulong nila ang mga banyera na ngayon ay walang laman na pabalik kina Ray at Ensign, na lumabas sa waiting area at nagpatuloy na umalis. Sa basement, dumating si Alexi upang kunin ang basura, inakarga ito sa truck ng basura na kanyang minamaneho. Sa parehong oras, sina Ray at Ensign ay nagmaneho palayo sa Fed sa nakabaluti na truck. Mahigpit na sinusundan ng Bosco ang isa sa mga truck ng basura, na sinusubaybayan ang lokasyon nito. Sa sandaling may hatid ng Bosco ang lokasyon kay Ray, lumipat sila.
Hinaranggan ni Ray ang truck ng basura mula sa harap habang ang Bosco, sa isang suburban, ay pinutol ito mula sa likuran. Si Bosco ay nagmamadaling lumapit sa driver's side, tinutukan ng baril si Bas at inutusan siyang lumabas ng truck. Nang makaalis si Bas, kontrolado ng Bosco ang truck ng basura, at ang iba pang mga tripulante ay pumila habang papunta sila sa dump site. Nagmamadali si Nick sa mga kalye ng LA, determinadong hanapin ang mga tauhan ni Ray. Habang nagmamaneho siya, nakita niya si Donnie na naglalakad sa kalsada. Walang pag-aalinlangan, huminto siya, at pinagmamasdan ni Mac mula sa malayo habang pinipilit ni Gus at Tony Z si Donnie na papasok sa truck ni Nick. Pagdating sa loob, hinarap ni Nick at ng iba pa si Donnie, hinihingi ang lokasyon ni Ray. Matapos mabugbog, sa wakas ay ibinigay ni Donnie ang kinaroroonan ni Ray. Sa dump site, si Ray ay nakatanggap ng tawag mula kay Mac, na nagpaalam sa kanya na si Donnie ay nakompromiso. Tiniyak ni Mac kay Ray na siya ay nasa malinaw pa rin at humihingi ng mga tagubilin, ngunit si Ray, na bigo, ay ibinaba ang tawag ng hindi sumasagot. Sinabi niya kay Ensign na pareho sina Donnie at Mac ay nasunog, at ang mga tripulante ay mabilis na umalis sa suburban. Samantala, nakakuha si Nick ng visual sa Ray's suburban at sinundan sila papunta sa isang masikip na freeway. Ipinaradyo niya ang lokasyon sa mga detective na sina Murph at Borracho. Sa rearview mirror, nakita ni Ray ang truck ni Nick sa likod ng humigit kumulang 20 sasakyan habang gumagapang ang trapiko para huminto. Pinanosa ni Gus si Donnie sa loob ng truck ni Nick bago sinamahan sina Nick at Tony sa labas. Pagdating ni na Murph at Borracho, lumabas sa suburban sina Ray, Ensign, at Bosco, handa na para sa isang labanan. Nagpaputok si Ray, agad na tinamaan si Borracho at napatay siya. Ang kaguluhan ay sumabog habang ang mga regulator ay nagpaputok pabalik, at ang freeway ay itinapon sa anarkiya na may mga bala na tumatama sa mga sasakyan at nabasag na salamin. Sa gitna ng labanan, tumama si Bosco ng isang nakamamatay na bala sa leeg, habang si Ray ay nawalan ng kakayahan kay Tony sa pamamagitan ng isang tama ng bala sa tuhod. Sina Ray at Ensign ay nagpahinga para dito, tumakbo sa kalye kasama si Nick na mainit sa kanilang mga takong. Nagawa ni Gus na barilin si Ensign, naiwan si Ray sa kanyang sarili. Binaril ni Ray si Murph sa braso bago dumiretso sa isang eskinita, kasama si Nick na hinahabol. Sa isang tense na showdown, binaril ni Nick si Ray, na lubhang nasugatan. Nagpupumilit na i-reload ang kanyang sandata habang nakahiga sa lupa, kahit papaano ay naihanda ni Ray ang kanyang baril at pinilit ang sarili na tumayo. Naglalakad siya patungo kay Nick, nagpaputok ng mga round, ngunit nag-reload si Nick at binaril si Ray sa dibdib. Si Ray ay bumagsak sa likod ng isang kotse, galit na hinahanap ang kanyang vest para mag-reload ng bala. Napagtantong wala na siya sa mga bala, tumayo si Ray at itinutok ang kanyang walang laman na baril kay Nick. Sa kabila ng kanyang kawalan ng katiyakan kung ang baril ay puno, si Nick ay nag-aatubili na nagpaputok, pinatay si Ray sa pagtatanggol sa sarili. Bumalik si Nick sa kanyang truck, nalaman lamang na nakatakas si Donnie. Hinanap nila ni Gus ang suburban at natuklasan na ang mga itim na bag na nakuha nila ay puno ng mga gin o taygutay na perang papel. Determinado na makahanap ng mga sagot, pumunta si Nick sa bar kung saan nagtatrabaho noon si Donnie. Ipinaalam sa kanya ng may-ari na huminto si Donnie 2 araw na ang nakakaraan. Habang nakaupo si Nick sa bar, napansin niyang pumasok ang 2 empleyado ng Fed, nakasabit sa leeg ang kanilang mga access card. Bumaba ang kanyang mga mata sa larawan ng isang football team na nakasabit sa dingding. Nakilala niya kaagad sina Donnie, Mac, Bas, at Alexi, pawang bahagi ng iisang pangkat. Lumabas si Nick sa bar at direktang tumingin sa Federal Reserve Bank sa kabilang kalye. Tinamaan siya nito, si Donnie ang utak sa likod ng buong heist. Ang realisasyon ay bumabalot sa kanya habang pinagsasama-sama niya ito. Samantala, sa kabila ng karagatan sa London, nag-bar si Donnie sa isang lokal na pub, na ngayon ay may British accent. Sa bar, si Mac, Bas, at Alexi ay nagtatawanan at nag-e-enjoy sa mga inumin, malinaw na umuunlad sa kanilang bagong buhay. Habang lumalabas ang eksenang ito, binalikan tayo sa mga flashback kung paano nagsimula ang lahat, lumapit si Donnie kay Ray na may planong pagnakawan ang Federal Reserve. Nakikita natin ang masalimuot ng pagkana ni Donnie,
Kung paano niya matalinong itinago ang pera mula sa mga Ziploc bag, itinago ito sa loob ng mga gulong, at pagkatapos ay ipinadala ang lahat sa Panama. Ang tunay na henyo na si Donnie ay nahayag, bilang ang isa na nagmamanipula sa parehong tauhan ni Ray at tagapagpatupad ng plano, na lumalayo kasama ang kapalaran habang nananatiling isang multo sa kinalabasan.